So, good morning mga karespeto. So, time check po tayo is Hello. 6:20 at pababa na po tayo ngayon sa trabaho. Ipasok po tayo ngayon Wow! ng 7 PM and busy po tayo ngayon. Aha. Well, usually po ang pasok ko is 3 PM. Ngayon po is very busy kami ngayon. At samahan nyo nga po pala ako pumasok at pakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko sa trabaho. Medyo Aha. madilim lang po dito sa kwarto dahil mga natutulog po po yung mga tao. So tara, labas po muna tayo at ituloy natin yung vlog natin. Siya nga po pala is 4 po kami dito sa kwarto na to. So medyo masikip. Kapag may available po na kwarto is lilipat po ako sa dalawahan lang po. So waiting lang po tayo. So ayun nga po mga respeto at magsimula na po tayo ng vlog natin. So nandito po tayo sa plot namin. Meron pong 4 na mga kwarto dito. So meron po siyang dalawahan, tatluhan at apatan. So baba na po tayo. So meron po pala kaming elevator. Nandito po pala kami sa 3rd floor. So tara po, punta po tayo dun sa baba. At sakay na po tayo ng bus. At sa mga hindi nga po pala nakakaalam, nandito po ako ngayon sa Saudi Arabia. At kababalik ko nga po pala dito sa company namin. Nag-work nga po pala ako dito almost 8 years. Thank you. So nandito na nga po pala tayo sa lobby namin. Dito po yung mga pwesto ng mga guard. Yes. At pipindutin po natin ito para makalabas tayo. At kapag papasok naman po kami, is kailangan po namin mag-fingerprint. At kababalik ko nga lang po pala dito sa work namin. Yes? Bali, kinontak po ako ng boss namin. After 8 years, kinontak po nila ako kung gusto ko daw pong bumalik. Thank you. So ngayon po, isasama ko po kayo sa trabaho ko para makita nyo po kung anong ginagawa ko dun sa restaurant namin. So ito po yung mga bus namin. And naghihintay lang po tayo ng driver and diretso na po tayo sa trabaho. At pakita ko na nga din po pala sa inyo yung lugar namin. Malapit nga po pala kami sa Al-Balad. Yung Al-Balad nga po pala yung historic center ng Jeddah. So doon nyo po matatagpuan yung mga lumang mga building na meron po siyang 2nd floor at 3rd floor. Pero pagkakaalam ko po is wala po siyang mga bakal. So sana po is ma-vlog po natin siya sa susunod po nating mga video. So ayan nga po pala yung accommodation namin. Hanggang 5th floor po at meron po siyang elevator. At hamak ganda nga po pala nito kumpara po sa dati naming accommodation noong 2007 nung bago po ako dito. At ang kagandahan nga po pala ng lugar na to is halos city center. Halos lahat po ng kailangan namin is mabibili nyo na po dito. At mabanggit ko na nga din po pala sa mga naghahanap po ng trabaho. Hiring nga po pala kami ng pastry chef. Pero babae lang po ang kailangan namin. At nagtrabaho po sa 5-star na hotel. Bali ma-assign nga po pala siya sa isang restaurant namin. Dahil dito po sa restaurant namin is 4 po kaming Pilipino na pastry. Tapos meron pong isang Pilipino na baker. At kung interested nga po pala kayo at alam nyo sa sarili nyo na qualified po kayo, is message nyo lang po ako dito sa vlog natin. Thank you. At i-update ko na nga din po pala kayo dito sa channel ko kasi kadalasan din po is hiring kami ng waiter and waitress, babae at lalaki. Kaya panoorin niyo po yung mga vlog natin. Yes. At nandito na nga po pala tayo sa trabaho namin. So ang mga empleyado nga po pala dito, syempre unang-una ang mga Pilipino, meron dito mga Indian, Nepal, What? Bangladesh, Sri Lanka. Meron din pong mga ilan-ilang Pakistan. Ano pa ba? Merong Tunisia. Alam ko meron Aha. Tunisia dito, Egyptian. So yan po. Hindi ko lang po maalala lahat. So ayan, mag-in po muna tayo bago tayo magsimulang magtrabaho. Nanibago nga po pala ako nung bumalik ako dito sa restaurant namin dahil halos puro automatic na po yung mga gamit namin. Tulad po ng pag-i-in namin, dati po is meron po kaming card, itatap lang po namin, makaka-in ka na. Pero ngayon po is kailangan mo pong mag-fingerprint. Kamukha po dun kanina sa accommodation namin. Kailangan mo din pong mag-fingerprint para makapasok sa accommodation. At sa CR naman po namin, itatapat nyo lang po yung kamay nyo dun mismo sa gripo. Tapos, yun, makapaghugas na kayo. Tapos yung tissue holder namin, tatapat nyo din yung kamay nyo, makakuha na kayo ng tissue. So, dito po sa Saudi Arabia is halos cashless na din po. So, tayo na po at mag-umpisa na po tayo magtrabaho. So, yung dinaanan po natin na yun sa kaliwa, yun po yung main kitchen. Tapos, ito po yung pastry niya. Malaki po ito. Mayroon po siyang
isang part pa doon. Papasok kayo doon sa may butas na yan. So malaki po ang pastry. So dito po ako gumagawa. Usually ng chocolate. Bumagsak. So ito po yung ginawa kong chocolate kahapon. So ngayon po natin tatanggalin. Let's go. Ang tawag po pala namin dito ay bonbons. So gawa nga po pala ito sa hazelnut. At dinadala nga po pala ito sa kabilang restaurant namin. Parang ginagawa pong hadiah or parang gift po siya sa mga umu-order ng mga whole cakes. Maikwento ko na nga din po pala. Bale, natutunan ko nga po palang gumawa ng chocolate noong nasa Pilipinas pa ako. Nagtrabaho nga po pala ako dati sa EDSA Shangri-La. Dito po sa Ortigas, yung tabi po mismo ng SM Mega Mall. Nagtrabaho po ako as a chocolatier ng 1 year. And then, nalipat po ako sa pastry ng 1 year and half. At graduate nga po pala ako ng Hotel and Restaurant Management ng 4 years. Kaya nga po pala ako nakapagtrabaho dito sa EDSA Shangri-La is dati po akong nag-OJT dito. Thank you. Ng 1,000 hours po. Kundi po ako nagkakamali. And then, sa tulong po ni Chef Ariel, yun po yung pinaka Thank you. sous chef sa pastry. Inabsorb po niya ako dito sa pastry. At sa mga HRM student nga po pala at mga inspiring na maging pastry chef or maging chef sa hot kitchen, is gawa po tayo ng separate na video Yes. para nabigyan ko po kayo ng idea kung paano po mapasok sa larangan na to. At mabalik nga po pala tayo dito sa restaurant namin. Konting history po muna. Bale, kami po, isa po ako sa opening team na nagbukas po nitong restaurant. Isa po ako sa gumawa ng mga recipe dito sa pastry. And siguro po ang natitirang mga opening team dito is 3 na lang po siguro kami. Merong mga ilan na nasa kabilang restaurant namin. Siguro mga ano po kami, 4 na lang. Yes. Yung mga batch ko po noong 2007 nung dumating kami dito. Thank you. At karamihan nga po pala sa mga kabatch namin na nag-exit Goodbye. ay nasa barko na po sila. Bale, noong nag-open nga po pala kami dito is yung mga Pilipino po dito is 80%. Ganun po kadami ang mga Pilipino. Kumpara po ngayon, siguro po mga 20 na lang po kami dito ngayon. Ang kagandahan nga po pala ngayon ay nag-hire na po sila ng mga Pilipina o mga babae na waitress. Yes. Dahil ang Saudi Arabia po ngayon ay medyo nag-o-open na. Especially po sa food industry, kahit po sa mga hotel, ay marami na po mga babae. Dito nga po pala sa restaurant namin ay meron kaming 3 mga babae. Tapos sa kabilang restaurant po namin, siguro po mahigit kumulang na 10. So ilagay na po natin yung shell ng bonbons natin dito sa ref para mas mabilis po siyang tumigas. Usually po ang ginagawa ko kapag hindi naman po marami ang ginagawa na mga bonbons is dito ko lang po nilalagay sa labas. Yes? Dahil marami po tayong order sa kabilang restaurant kaya minamadali lang po nating matuyo yung shell ng bonbons natin. Mga 5 minutes po to 10 minutes is set na po yung shell natin. At mamaya nga po pala pagtigas ng shell natin is lalagyan po natin ng filling sa loob. Yung filling po na yun is nagawa ko na po. So ito po yung filling niya and ito nga po yung gamit ko na milk chocolate. Wow. Ang brand nga po pala na to ay Callebaut. Belgian chocolate po siya. Thank you. At ito nga din po pala yung brand na ginagamit ko sa shell natin at yung hinahalo po natin dito sa filling ng bonbons natin. After nga po pala natin ma-full yung shell ng bonbons natin, ilalagay po natin to sa rep mga 10 to 15 minutes hanggang mag-set po yung pinaka-filling natin. And then, bubuhusan po natin siya ng melted na milk chocolate para po masara yung bonbons natin. Thank you. At maikwento ko na nga din po pala sa inyo, nung nasa EDSA Shangri-La po ako, kapag December po, ay gumagawa po ako ng 2,500 to 3,000 pieces na mga bonbons at pralines. At ginagawa po pala namin siya ng 1 month. At may kasama din po pala ito ng mga figurines, ng mga chocolate din. At nilalagay po namin yung mga tapos na naming nagawa sa taas ng rooms dito sa hotel. So binigyan po kami ng isang room na doon po namin ilalagay lahat ng mga finished product namin. Kapag busy time nga po pala, tulad po nito is nag-hire po pala ang hotel ng mga estudyante or mga nag-o-OJT para makatulong po namin gumawa ng mga bonbons. Thank you. Nag-hire din po sila ng mga casual.
So, ito po yung best time na mag-apply dito sa mga hotel, lalong-lalo na po sa mga gusto mag-OJT sa hotel. At for sure nga po pala ako na marami kayong matututunan kapag nag-OJT po kayo dito sa 5-star na hotel. Thank you. At meron po kayong oportunidad para ma-hire po dito. Basta pagbutihin nyo lang po yung trabaho at pakikisama sa mga kasama nyo sa department nyo. Thank you. At sa mga HRM student nga po pala dyan na gusto pong magtrabaho sa hotel or sa mga 5-star na restaurant, is ituturo ko po sa inyo kung ano po yung mga naging diskarte ko para mapasok po sa larangan na to at kung paano po kayo maging isang pastry chef. Bibigyan po kayo ng idea at kung ano po yung gagawin nyo. Thank you. At hanggang dyan nga po pala ang vlog natin ngayong araw at sana po ay samahan nyo ko sa susunod pa nating mga road trip at food trip. Maraming salamat po.